Aklan, and I'm here with Geraldine Bolino, and we're from Starlight Island! And we're here at Nurse K Wellness and Beauty Center. Join us for 24 questions with Nurse Maria Cristina Baga, A passionate nurse entrepreneur with redefining beauty and wellness care. Kaya, alat na! Good day, we're here at Nurse K's Aesthetic Center, and now we will be having an interview with the owner of this business. Let's welcome Nurse K. I am Nurse Cristina. I'm the owner of Nurse K Aesthetic Center here in Kawanis. So, ma'am, one of the things that we need to consider po is the location kung saan yung itatayo. Siyempre naman, kahit anong business location talaga eh. Kasi, well, siyempre na nagsisimula ko excited ako gusto nyo ma-open lang, diba? Kasi feeling ko, hindi pala ang hirap. Although, maganda din sa ganito kasi walk-in naman nila at saka advantage na may mga ads online sa Facebook po. Diba? Hindi nyo ako nakita, diba? Ang layo-layo ko nakita nyo ako, diba? Before, kailangan may passers-by, yung mga foot traffic lang yung kinoconsider mo. Eh ngayon yung foot traffic ko online. Yung feeling ko, syempre ako kasi gumagawa halos lahat ng mga ganun, pati yung mga posters, yan, pati yung design, ako. Yung, lahat yan DIY. So, pati yung training nila, DIY ko yun. Kung ano yung gusto ko, ganun talaga, parang start ka from scratch. Hindi kasi tayo nag-franchise na may standards yung host nila, ganito na. Tali ka na doon. Hindi ka pwedeng luminis pa franchise kasi yun yung gusto nila eh. Kaya ako nag-start ako from scratch. So, lahat yan, DIY ko yan. So, ma'am, nabanggit niyo po from training, kayo din po nag-asikaso ng training nila personally, ng mga staff nila. Tanong mo dyan, paano ako training? Ako nag-train sa kanila, actually may isa pang paso. Since from the beginning, isa yun. Siya, 1 year pa may get. Tapos yung isa ganun din. So, wala talaga. Kasi, kunyari may dadating. Yung before, nagsisimula ako. Dadating, may experience. Pero, you know, the machines kasi nag-upgrade. Hindi yung, alam mo ngayon, alam mo dun sa kabila. Hindi siya ganun. Hindi same machines. Yes, hindi siya. Kasi, yung technology natin, continuous ang nag-upgrade. So, tayo, nag-upgrade din dapat, diba? So, kaya minsan, pag ako, nung kinukuha ko sila, okay lang sa akin, kahit wala kayong alam. Basta gusto mong alamin. Diba? Basta, lakasan lang ng loob. Tapos kayo na po bahala mag-train. Oo, tinitrain ko sila kung ano yung gusto ko, diba? Kung ano yung tingin ko na, syempre hindi ko naman masabi na 100% hindi kami pumapalpak. May mga, pero to avoid yung mga palpak, syempre na-carry ko naman yung pagka-nurse natin. Doon tayo palagi sa safe side. Lower settings, panoorin mo muna yung reaction ng patient, diba? Ganun tayo. Panoorin mo yung reaction ng patient, paano magre-respond sa treatment. Wala silang sakit eh. Ang goal, huwag silang magkasakit dun sa mga pinagagawa namin. Kasi ang goal nila magpaganda, hindi magkasakit. So, pag aggressive, kasi may mga iba aggressive. So, ayaw natin yun. Yun lang naman yung iiwasan namin dito. So, parang natutunan namin ng ng constantly na nare-remind ko, pag aggressive. Diba? Kasi, magiging aggressive ka kasi aggressive yung mga tao ng gusto ng gantong treatment. Aggressive, gusto nila pulmado na kagad sila. Yung parang, isang session lang. Okay. Kasi bukod sa mahal kasi, nagtitipid, diba? Mahal, nakakapagod, hahanapin pa nila yung time nila. Diba? Hindi naman lahat may ganun karaming time. Diba? Tapos parang, minsan unsure na din sila na, syempre, hindi lahat ng treatment effective sa'yo. Kasi parang, ano yan eh, parang kung kunyari, nag-try ka ng paracetamol, may brand na hindi masyadong okay sa'yo. No, hiyangan din dito, ganun din dito. So parang yung iba na di-disappoint na parang minsan napipilitan kami na parang hindi naman kami napipilitan. Pinipilit nilang ilabas sa bibig namin
na yung false promises. Na feeling nila, talaga ba? Sa one session lang ba? Ano na ba? Yung mga ganun yung typical na question. Sa one session lang, may result ba dyan? Yung mga ganun. Pero syempre, diba, continuous kasi yan. Continuous ang araw-araw tumatanda tayo. So parang mahirap. Yun yung mga dito eh. Yun yung mga medyo iniingatan namin dito. And yung mga medyo clients na wina-watch out namin. Pag ganun may over-expectation sila. Kasi sobrang dami ng client na may over-expectation talaga. Kasi session go na dapat. Actually, pinagdaanan ko din naman yan na minsan kasi maaano ka rin sa galing ng machine na yun. Magugulat kami na sa one session talaga may nakikita kasi kami. Pero hindi siya applicable sa lahat ng clients. Pero syempre, masarap i-post yung gano'n, diba? Pero medyo hininto ko kasi yung gano'ng klaseng post. Actually, yung page ko ngayon, bago yan. Yung old page ko, na Meta. At diyan ko naisip na ita-transition ko siya slowly from my name, diba? Gagawin ko na lang siyang, kaya nga integrative aesthetics. So integrative kasi parang combined treatments na yan for anumang result yung gusto mo. Kasi you cannot do one treatment and then expect na yun na yun. Kailangan talaga combination para kung gusto mo yung mas magandang result. Kasi syempre minsan one treatment cannot work ng mag-isa. Kailangan synergistic, yung iisipin mo rin kung ano yung beneficial yung sa client, diba? Depende sa skin mo, depende sa needs mo. So, hindi kami pwedeng mag-rely lang sa isang treatment. So, kaya yan yung naisip kong yun. Ilang years na po ba itong business? 2 to 2 years pa lang. 2 years. Kasi renewal na kami ulit ng permit. So, 2 to 2 years. Going to. But before nyo po mag-build itong business na to, gano'n nyo po katagal to pinag-isipan or binuo itong business na to? May convention ako sa Baguio. Kasama yung husband ko. Tapos natulog kami. Pagpagising ko, sabi ko, go na. Gano'n kayong pa. Hindi, pero seryoso, gano'n ako kabilis ng isip. Gano'n po katagal yung planning nyo before na-establish yung business? Ito na yung business. Mabilis ako mag-isip. Nagugulat na yung asawa ko sa akin. Hindi kasi yun why. Kasi alam mo, kaya ko gawin. Alam kong nasa profession ko siya eh. Kaya medyo gano'n ako kabilis mag-isip. Na tapos, with the right people, we have suppliers. Yung husband ko nag-supplier na. So parang nakuha naman nila yung trust ko. Tapos, yung first supplier ko, medyo sila sa akin kasi parang sila yung nag-support na, kaya mo yan, ano ka ba? Dami nga nagbubukas yan, walang medical background eh. Hindi pa na-registro. Hindi pa rin. Ikaw nurse ka, yung asawa mo, doktor, parang kaya mo yan. Diba? Ginanon niya ako, so convention ng Baguio, pagkagising ko, sige, puntahan mo ako sa Manila, usap tayo. Tapos yun, dire-diretso na yun. Di ba po ang daming possible business, like you have finished nursing, why an aesthetic clinic po? Yun, kasi na-aligned siya. Tapos inject, kayang-kaya natin yan, di ba? medyo tayo doon, kasi syempre, alam naman natin na usually kailangan may doctor's order. So siya, pinag-aralan ko muna na safe ba, kung ginagawa ba. Since nga, dahil doctor naman yung asawa ko, siya yung backup mo. So, going back po sa business ko po, how do you describe your business po in 3 words? 3 words? Alam, hirap. Ako na mga ganyan, yung pampaji. Short phrase na lang po. Growing na lang, growing. Yun na lang, 1 word, growing. Bakit po? Siyempre, diba? Parang, you don't stop talaga growing. Kahit ako mismo nag-grow, naghahanap ako ng mga anong pwede kong additional services, ano yung mga pwede kong gawin, ano yung mga pwede kong ituro sa staff ko. Diba? Kasi pag nag-stop ka, may iwan ka. Ang dami nang nagiging bago. Yung technology natin nag-upgrade.
upgrade ng upgrade. Cellphone mo nga, upgrade ng upgrade eh. Diba? So, dapat tayo rin, as tao, nag-upgrade tayo. So, itong business, ganun din eh. So, parang, yun lang talaga. So, kung marami po tayong competitor, maraming mga aesthetic clinics din, what can you say is like, this business or my business is unique or naiiba sa kanila? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Kasi hindi naman unique tong business natin. One thing lang na sinasabi ng mga clients ko, not from me, is dahil nurse na ako. Diba? Pag nakita, yan yung actually yung din yung nagbitbit sa akin nung starting ako. Hindi ako lugi. Diba? Na nag-ROI ako. Kasi pag nakikita nila ako, na hands-on ka, tapos nurse ka, ayos yan. Kasi pag kunyari sinabi nila, yung gumagawa doon kasi sa kanila, wala daw medical background, pang na-train na, diba? Kung sinasabi ko naman, ay mga gumagawa sa akin, walang medical background yung mga staff ko. Tinrain ko lang. Pero nakikita kasi nila na ako mismo yung nag-train. And mahigpit ako mag-train sa kanila na pag hindi nyo pwede i-shortcut kasi alam ko. Diba? Kasi ako ang may settings yan eh. Hindi ako owner na hindi ko alam ko. Yung mga machine. Yes. May mga owner na hindi nila alam. Kasi may mga nakakasabay ako sa training. Like for example, 1 year na sila. Maghahanap sila. Sa sobrang excited nila magbukas. Yun yung naririnig ko kukuha na lang sila ng marunong na. Kaso parang ako kasi, from my experience naman sa family business namin, yung parents ko kasi, they started from scratch. Na inalam namin, kami owner alam ko magbilang ng pako, may mga tao kami, marunong ako magtinda. Parents ko marunong magtinda. Wala kang iaasa. Hindi mo pwede iasa eh. Kasi pag inasa mo yan, i-expect mo na yung outcome hindi siya yung kung ano yung nai-imagine mo. I-rely mo na lang sa kung ano yung kaya ng taong inasahan mo. Mga clients requests or problems po ba tayo na encounter and paano po natin siya na susolusyonan? Actually, hindi naman lahat may solution. Parang titignan mo lang kung paano ko mag-adjust. Kasi hindi naman palagi napagbibigyan. Diba? Minsan, dadaan mo na lang sa usapan. Minsan sa pakiusapan. Minsan sa magandang usapan. And kailangan, syempre, professional din kayo mag-usap. Diba? Kagaya niya, yung sinasabi ko sa inyo, usually naman ang problema dito, over-expectation. So, explain mo na yun. Pag gano'n, kasi ako marunong ako tumunggo sa client. Yeah. Parang iba yung magkaiba kami, yung nasa isip. Sabihin ko naman, hindi kasi gano'n sa akin. Try mo na lang sa iba kasi hindi ako gumagawa ng ganyan, mga gano'n. So, marunong ako tumanggo. Sayang, bayad, hindi mo kang bayaran, pero tatanggo. Pero kasi, isipin mo, may lisensya tayo. Pag napahamak ka one time, yung one time napahamak mo na yun, na-apektuhan na yung buong practice mo. Parang, magkano ba yun? Magkano lang yung mawawala ka sa'yo? Kung ayaw mo, kasi importante lang, kung titiwala yung client sa sinasabi mo. Diba? Sa kaya mo. Hindi mo ipupush nila na ito yung gusto ko eh. Pag ganun, hindi kami magkakasundo. Okay lang. Let go na lang. Kaysa naman mapahamak tayo pa rin. Diba? Magkano lang yun. Minsan pangit pag masyadong aggressive. Sa duration po na nagbe-business kayo, ano po yung proudest moments ninyo? Ito na mismo. Parang natutuwa ako pag may mga client na nagsasabi sa akin na ang galing nurse ka, yung mga gano'n. Buti hands-on ka. Yung pag nakikita nila ako, natutuwa ako na gano'n. Pag nakikita nilang hands-on ako, pag sa client mismo nang gagaling, mababaw lang naman yung kaligayahan natin, yung mga gano'n. Tapos, syempre, pag may mga bago kang kayang gawin na parang hindi mo naman na-imagine noon na gagawin mo yan, tapos ngayon nagagawa mo na, yun ang moment. So, what does success mean to you now compared when you started your business? Yun. To try to keep on growing. Kasi ang hirap mag
successful kapag pag nakontento ka na. Kasi kailangan talaga tuloy-tuloy ka. Kasi paano ka magiging successful na? Kung yung ibang competitor mo, tinatry mag-improve, kasi ikaw, okay na to? Ito lang talaga kaya ko, yun na gano'n. Siyempre, hanap ka rin naman ng way para makasabay. Para, kumbaga, yung trend umaangat, sasabay ka lang doon. Kasi pag umistop ka dyan, hanggang ka na lang, hanggang sa wala ka na kasi bulok na yung kunyari, bulok na yung machine ko. Diba? 10 taon na eh. Ang layo na nung in-upgrade ng machine. Kailangan, para tuloy-tuloy din yung angat natin, tuloy-tuloy din yung upgrade natin sa sarili natin, sa services natin, yung mga ganun, tas basa ng basa, para maging successful tayo dito. Kasi yung treatments ng ganito ngayon, ang daming bago eh. As the owner po, how do your employees impact in your business po? My employees, kailangan ituro natin yung natutunan natin sa nursing. Diba, patient care, diba, importante sa akin yun. Tapos kung paano nila i-explain yung mga post of pre-op natin, sanay tayo doon. Diba? So, kailangan i-share ko rin sa kanila as a nurse kung paano yung ginagawa natin sa mga patients natin para ma-feel naman ng mga clients ko na safe sila sa mga ginagawa namin dito. Diba? Kasi pag sa ospital, diba? Bakit ka pupunta sa ospital? Kasi feeling mo mapapagaling ka nila. Feeling mo ma-respond nila kung ano kailangan mo, may sakit ka, diba? Matutulungan ka nila. So, ganun yung palagi kong sinasabi sa employees na kailangan naiintindihan ng clients natin kung ano ginagawa natin. Diba? Tapos, pakikinggan yung client. Kunyari yan, treatment. Iniwan mo, napapaso na pala. Kailangan from time to time, ina-assess mo, kamusta ma'am? Anything uncomfortable ba? Siyempre, hindi ako gumagawa. Sa atin, nagtatanong tayo palagi ng pain scale. Diba? So, sa kanila, ganun din yung palagi kong nire-remind. Itanong nyo kung may uncomfortable sa client, may pain ba? Kasi, hindi naman dapat yung may pain yung mga ibang treatments, pero dapat tolerable sa kanila, comfortable yung treatment sa kanila. Ganun. So, can you give an advice po to someone who's an aspiring entrepreneur, especially po sa aming mga nursing student, na someday po nagbabalak na magka-business in the future? Try nyo lang kung ano sa tingin nyo willing kayong gawin na pag-aralan nyo din yung risk. Pero syempre, wala kayong trauma, tas walang mapangamak. Kasi lalo na yung kung ganito yung tatahakin mong klase ng business. Diba? Kung ganitong klaseng business yung gagawin mo, medyo maraming risk, pag-aaralan mo. Pero kung ibang business naman yung gagawin mo, observe nyo ano-ano ba yung mga pros and cons. Kasi lahat naman ng business may challenges yan. So dito, most likely, nakita ko na yung mga challenges na nangyayari sa amin, diba? Nagagawa naman ng paraan. Yun.